at mga dakilang bagay ang gagawin niyo po. Hindi lamang po para sa amin, maging sa mga taong amin pong ipinapanalangin, lalong-lalo na po ang aming mga mahal sa buhay. Kaya muli, O Diyos, sa oras na ito, ikaw po ang siyang mangusap sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin, Diyos, na ang banal na presensya mo ang siyang umagitna sa amin. Ihiyan mo po muli, O Diyos, ang iyong kaluwalhatian. Muli po, O Diyos, parangalan mo ang iyong dakilang pangalan. Sapagat ang araw na ito, ang service na ito, ang aming panambahang ito, ay alay lamang po namin sa iyong dakilang pangalan. Ngayong malamang dakilang Ama, kunin niyo na po ang lahat ng karangalan. Ito lamang po ay para lamang sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo at ang bawat sa ipagsabi na Amen. Palakpakan natin ito. At sa oras na ito ay buksan natin yung ating mga banal na kasulatan sa aklat ng Mateo. Yan, sa aklat ng Mateo. Tingnan natin. Sa aklat ng Mateo. Ayan. 12:46 hanggang 50. Ano pong sabing ganoon? While Jesus was still talking to the crowd, his mother and brothers stood outside, wanting to speak to him. While Jesus was still talking to the crowd, his mother and brothers stood outside, wanting to speak to him. Tuloy natin. Someone told him, your mother and brothers are standing outside, wanting to speak to you. Tuloy natin yung magbasa. He replied to him, who is my mother and who are my brothers? 49 hanggang 50. Pointing to his disciples, he said, here are my mother and my brothers. Pwede natin. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Amen. At ano po yung mensahe ng Lord sa oras na ito? True mother and brothers of Jesus. Pag sinabi natin brothers, kasama na rin din yung sisters. Amen? Pag sinabi natin mother, yung kasama na rin yung mga ama o yung parents po natin. Ang ibig sabihin, the true parents and brethren of Jesus. Siguro yun ang mas maganda. The true parents and the brethren of Jesus. Makikita natin habang si Jesus ay nagtuturo, ano po, at merong nagsabi sa kanya na yung magulang o yung ina mo at yung mga kapatid mo ay nasa labas at nais kang makita. At ng oras na yun, sabi ni Hesus Kristo, sino ba yung aking mga tunay na mga kapatid at sino ba yung tunay kong magulang? Sabi niya kung hindi yung gumagawa sa kalooban ng amang sumasalangit. At gusto nating liwanagin, no, sa oras na ito muna, sino ba ang ating Panginoong Jesucristo? Makikita natin sa aklat ng John chapter 1, beginning verse 1, ano po, in the beginning was the Word. Tingnan natin yung salitang Word, ano po, nasa big letter W yan, or capital letter na W. Sa pasimula ay nandun na ang salita, at ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, yung word na ito, yung salitang ito ay Diyos. Amen po ba? And the Word was God. At ang salita ay Diyos. Nakuha natin. So yung word na tinutukoy dito ay walang iba kundi yung Diyos. Ito din natin yung verse 2. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. Sa amagitan, o ang salita po ay yun, He, no? Ginamit yung salitang He sa word, no? Ang salita ay kasama na ng Diyos sa simula. Dahil siya nga ang Diyos eh. Sa pamamagitan niya ay hindi magagawa ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, yung tinutukoy na salita dyan ay siyang Diyos. Amen? At siya po ay hindi nilikha, siya po ay manlilikha. Amen po ba? Ito ang diin dito sa verse 14. Gusto kong bigyan ng diin dito. At ito ay siguro, talo na tayo sa verse 14 na lang. Sa verse 14, talo na tayo. Yan. Ito yung gusto kong bigyan ng diin ng malalim dito. Sabi ganon, the Word became flesh. Yan yung salitang, ang salita ay nagkatawang tao.
Nakikinig pa ho ba tayo? Ang salita ay nagkatawang tao. At siya ay nanirahang kasama natin. Nakita natin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng nag-iisa lamang na nagmula sa Ama, punong-puno ng biyaya at katotohanan. So, ibig sabihin, yung salitang ito ay nagkatawang tao. Amen po ba? At ang salitang ito ay walang iba kung hindi sa Jesucristo, ang Diyos na nagkatawang tao, ang Amang nagkatawang tao. Amen po ba? So, maliwanag po itong John 1:14 na ito. Huwag niyo pong kalilimutan ito sa inyong pagiging Kristiyano. Huwag niyong kalilimutan sa pagiging Kristiyano niyo yung John 1:1 na hanggang verse 3 na yan, lalo na yung verse 14. Kasi ang liwanag ng sinabi ng verse 14, the Word became flesh. Ang salita ay nagkatawang tao. So, ibig sabihin, ang Diyos ay nagkatawang tao. So, ibig sabihin, sa Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Bakit ko ito dinidiinan sa oras na ito ngayon? Sapagat alam natin na may religion na nagtuturo na si Jesus ay tao lamang. Merong religion na nagtuturo na si Jehovah at saka si Jesus ay magkaiba. Pero sa banal na kasulatan, si Jehovah at saka si Jesus ay isang Diyos at ang Diyos na ito ay nagkatawang tao. Amen. Balikan natin uli yung John 1:14, the Word became flesh. Ang salita ay naging tao, naging laman. Nanirahan siya and made His dwelling. Ibig sabihin dwelling, nanirahan siya kasama natin. Nakita natin ang kanyang kaluwalhatian. At yung kanyang kaluwalhatian ay kaluwalhatian ng nag-iisa lamang na Ama na punong-puno ng biyaya at katotohanan. So it means, ayon po sa John 1:14, yung Ama at saka si Jesus ay iisa. Amen po ba? Amen. Kailangan nyo itong huwag makalimutan sapagkat may mga religion, may mga taong nasa maling religion, kinakailangan padala natin sila sa katotohanan. Amen po ba? May mga, ulitin ko ulit, maraming tao nasa maling religion, naniniwala silang si Jesus at si Jehovah ay hindi iisang Diyos lamang, naniniwala silang si Jesus ay tao lamang, yun ay mali. Kaliwanag po ba? Kalimutin mo, katabi mo, hindi ko ito kalilimutan. Sasauluhin ko to. Guguhitan ko to sa Bible ko. Sapat na po yung John 1:14 na yan. The Word became flesh. Sapat na po yan. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Sapat na po yan para ipaalam sa lahat ng reliyon. Basahin mo ito, John 1:14 na ang salita ay nagkatawang tao. At ang salitang ito ay walang iba kung hindi si Jesucristo. Amen po ba? At para lubos natin maliwanagan ng lubos, tingnan natin yung Titus 2:13. Ito, ganda nito. Titus 2:13, huwag nyo itong kalilimutan. Ano po? Alam niyo ang mga born-again Christian, matapos na kayo ay ma-born again, dapat lagi kayong may dala kada gawain ng mga bagong attending. Ano po? At yun ay laging ipinapanalangin na ang mga born-again Christians ay kada gawain, kada Friday o kada Sunday ay laging may mga dalang mga bagong kaluluwa na pinaliwanagan sa mga mali nilang aral. Amen po ba? May mga nagtuturo na sila ay mga nasa iglesia daw ng ating Panginoon sa Kristo. Pero ang tinuturo nila si Kristo ay tao lamang. No, tingnan ninyo ito, ang liwanag nito, Titus 2:13. While we wait for the blessed hope, habang hinihintay natin ang ating pag-asa, pinagpalang pag-asa. Tingnan ninyo, while we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Ano si Jesus Christ? Ano si Jesus Christ? Ano si Jesus Christ? Dito muna sa kanan, ano si Jesus Christ? Hindi marinig eh. Ano si Jesus Christ? Great God and Savior. Dito sa kanan ko, ano si Jesus Christ? Great God and Savior, Jesus Christ. Ang liwanag niya, no? Si Jesucristo ay hindi lang Diyos, dakilang Diyos. Tagalogin natin, habang hinihintay natin ang ating pinagpalang pag-asa, no? Ang pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, ang pagpapahayag ng ating Panginoon Kristo. Sino ba ang babalik sa rapture of the church?
Si Jesus, ano si Jesus ngayon? Siya ang great God and Savior Jesus Christ. Hindi sinabing our great God, Jehovah, and Savior Jesus Christ. Walang ganon. Amen? Yung great God and Savior, ano pangalan niya? Jesus Christ. Our great God and Savior Jesus Christ. Hindi sinabing our great God, Jehovah, and Savior Jesus Christ. Walang ganon. Hindi putol yan. At si Jehovah po ay hindi ho babalik. Hindi po siya ang babalik sa rapture of the church. Ang babalik po sa rapture of the church ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kalimutan mo katabi mo, hindi ko kalilimutan yan. Kaya pag nakausap ko yung mga kumakatok sa mga bahay-bahay, ano po, at gusto nilang mag-conduct ng Bible study sa inyong mga tahanan, napakasipag niyan. Umulan, umaraw, ang sipag niyan. May mga dalang ano yan. Talo pa ang maraming mga born-again Christians. Totoo po. Maraming mga born-again Christians, natatagal na eh. Hindi marunong makapag-evangelize at hindi marunong makapagdala ng kaluluwa. Pero yan, napakasipag na mga yan. Bumabagyo, umuulan, umaaraw. Alam mo, talagang hindi mga full-time workers yan. Mga mag-estudyante yan, mga nagkatrabaho yan, mga nag-negosyo yan, mga matatanda, mga kabataan, mga dalaga, mahipin, iba, pustiso. Alam mo, kumakatok yan sa mga bahay-bahay. May mga dalang mga class bag yan. May mga dalang mga payong yan. At talagang rota-rota yan. Bawat lugar, kinakatokan talaga yan. Ano po, at ang aral nila, si Jehovah lang ang Diyos o nang ibig tukuyin, si Kristo ay hindi Diyos o ang kanilang tinutukoy, si Jehovah ay hindi nagkatawang tao. Amen po ba? At makakapanood ka sa television, napakarami nilang programa sa television, napakarami nilang programa sa radio, at may mga station pa sila, sariling station, I tell you. At mga malalaking tao pa ang kanilang miyembro. No? Sila ay kilala sa lipunan. At ang sinasabi nila, ang kanilang religion ay nagtuturo na si Kristo ay tao lamang. So sa mga binasa ho natin, ay mapapatunayan mo na, Titus 2:13, habang hinihintay natin ang ating pinagpalang pag-asa, ang maluwalhating pagbabalik o pagpapahayag ng dakilang, ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Hindi nila pwedeng sabihin, oy, iba yan, great God, iba na yung great God yan, hindi Savior Jesus Christ yan. Ibang great God ang tinutukoy dyan. Gusto kong sabihin sa inyo, walang ibang babalik kung hindi si Jesus. At hindi nilagyan ng great God, Jehovah, walang ganon. Amen po ba? Walang ganon. Maliwanag po ba? Basahin natin yung 1 John chapter 5, verse 20. Napakahalaga po nito. Para kada Friday, kada Sunday, hindi lang kayong classmates ninyo. Sa dami ng classmates ninyo, wala kayong madadala eh. Sa dami ng kapitbahay ninyo, sa dami ng kaibigan nyo, sa dami ng kapag-anakan ninyo, wala kayong madadala eh. Malaking problema po yan. Ano po? Basahin natin yung 1 John chapter 5, verse 20. Anong sabi sa 1 John 5:20? Tingnan natin. Unang Juan 5:20. Tingnan natin. Yan. Ano nangyari? Sige. Tingnan ninyo. Unang Juan 5:20. We know also that the Son of God, sino yung Son of God? Si Jesus, no? Has come and has given us understanding that we may know Him who is true. Naparito raw ang anak ng Diyos upang bigyan tayo ng pagkaunawa na makilala natin kung sino ang totoo. Tingnan natin ha. And we are in Him. Tayo ay nasa Kanya who is true. Even in His Son, Jesus Christ. Ano ngayon si Jesus Christ? He is, hindi Son. Ito, He is the true God and eternal life. Si Jesus ay Son of God. Pero ano ngayon si Jesus Christ? No? Even in His Son, Jesus Christ, He is the true God and eternal life. Ano si Jesus Christ? True God. Meron bang ibang binanggit niya na true God? Meron bang pangalang Jehovah dyan na nilagay na true God? Meron na wala? Wala. Sino ang true God? Si Jesus Christ. Nakikinig pa ho ba tayo? Balikan natin muli. Nalalaman natin na tayo ay nasa kanyang anak, nasa anak ng Diyos.
na dumating at binigyan tayo ng pagkaunawa para makilala natin siya na totoo. At tayo ay nasa Kanya na totoo. Even in His Son, Jesus Christ, sino si Jesus Christ? He is the true God and the eternal life. Nakikinig pa po ba tayo? Alam niyo po, maraming nasa maling religion. Kasi nga po, mali yung pagkaunawa nila. Mali yung pagkaintindi nila. No, yung electric fan natin mukhang nagalaw na. Wala nang tinatamaan. Nagtitili yung mga tao, may mukhang may tumatama na ron. Pakiayos natin para